So good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, kung if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. This is the perfect time to do it because we are now growing. We are now 6,661 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung ano po, no? Yung kaya nagsalita na po si ano no si Senator dating Senador Antonio Trillanes. Yan. Okay, sabi niya Kibuloy iparesto. May hashtag po siya no. Sige, anyhow, ano po siya no? Kilala na naman po natin si former Senator Antonio Trillanes no. Takbo nga pong mayor yan ng Caloocan City. Ngunit nagko-concentrate po sa national ngayon ha. Hindi siya pumupunta sa barangay, mga barangay just sa Caloocan City. So if I were you, Senator, no, please concentrate on Caloocan City's welfare and of course some events there, no? Create an event or events there sa Caloocan City para manalo naman kayo para naman magkaroon na ng tubig ang mga walang tubig diyan sa Caloocan City. Ang tagal na. Ang tagal na ng panahon na walang tubig diyan, no? Sa diyan sa solar homes. Baga. Okay, maraming salamat Senator Antonio Trillanes, the future mayor of Caloocan City. Yan, anyhow, ano po tayo, no? So sa national po tayo. Sabi niya po ay gusto niya pong ipa-aresto si Kibuloy, no? Eh alam naman po natin nakakampi ito ni Risa Ontiveros, no? Kaya lang po nanganganib na ma-delay ito o hindi ma-serve ang pag-aresto. Pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Dahil nga po, nagrarally ang mga tao diyan sa Diwasang Bonifacio at sa harap ng Senado. But not only that, may mga kapanalig po yan eh. No? Si Pastor Apollo Kibuloy diyan sa Senado. Mga natulungan niya in the past, mga nag-contribute siya, no? Natulungan niya sa kanyang media outlet na SMNI. Akala ko ba, Pastor, hindi mo pag-umamayari ang SMNI. Bakit todo suporta sa iyo, lalong-lalo na si MJ Mondehar, no? Si MJ Mondehar pala ay kapanalig ng KOJC, no? Siya po pala ay miyembro ng KOJC, okay? Something like that. Okay? So, ganun po talaga 'yon, no? Ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy ay nanganganib na iparesto. Ngunit, syempre, madidelay din po yan dahil may mga kapanaling nga po siya. Nagulat din nga po tayo nang sinabi ni Senator Robin Hood Padilla na tututulan niya ang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay. So may 7 araw po si Senator Robin Hood Padilla na i-delay ito at pakiusapan na yung mga at least 8 miyembro ng Senado, no? Not Senado but yung Committee on Women, no? Tingnan nga po natin. Yan, Committee on Women, no? Yung miyembro po ng committee na yan ay ano po no, pumanig po, magbubutuhan po yata sila no para ma-delay hindi mag-take effect yung pag-aresto. Dahil kung magte-take effect to, no? Sasabihin ipapakiusapan ni Senator Risa Hontiveros, si Senate President Mig Zubiri na pirmahan na ito at ipa-aresto. Okay? Kung ganun po, maaresto ito, ipapa-aresto, ay delikado po 'yan, no? Baka gulo po 'yan dahil alam naman po natin na hindi rin po basta-basta ito si Pastor Apollo Kibuloy, no? Baka nga nagtatago na 'yan sa ibang bansa o kaya naman sa hideout niya diyan sa Davao City. Ngunit siyempre, hindi mo naman talaga, wag mong kakalabanin ang puwersa ng gobyerno, no? May mga kapulisan, may kasundaluhan, okay? Tignan po natin ang clout ng mga Duterte sa mga sitwasyon na ito. No, now, ang ano po natin, ang committee na po ito ay pinapangunahan ni Risa Hontiveros, no? Si Risa Hontiveros po ay akbayan, okay? Akbayan. Actually, minority po 'yan eh, no? Minority parang ano siya, assistant minority floor leader ni Coco Pimentel. Nasa minority. Actually, dalawa lang po sila sa minority. Okay? So, ang vice chairperson po dito ay si Nancy Binay. Si Nancy Binay po ay uh, uh, anak po yan ni dating Vice President Jojo Binay, no? Si Nancy Binay po ay hindi na re-electionista yan, no? So, pwedeng tumakbong mayor yan, pwedeng tumakbong congressman yan sa Makati City. Okay? So, walang pressure at all, no? Eh, sa Makati naman, parang wala naman yata KOJC dyan. Okay?
Mostly mga KOJC ay nasa Davao, ha? At saka mga foreigners, mga Ukrainian, Russian, gaganda. Kaya anyhow, ayan. Ang ano po natin, yung members of the majority. Pia Cayetano, no? Si Pia Cayetano po ay kapatid po ni Alan Peter Cayetano na naging vice presidential candidate ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At pagkatapos po ng kanyang after kasi natalo po siya, no? Tapos naging senador pa naman siya hanggang ano, no? Pero inappoint po siya bilang ano po no, Secretary of Department of Foreign Affairs. After Department of Foreign Affairs, tumakbo siya bilang congressman sa Taguig, Pateros at naging ano siya no, after a couple of months ay naging Speaker of the House. Pero isang termino lang no, 1 year lang yata siya or more than a year siya naging congressman no. Okay? And now, ba't natin sinasabi ito? Dahil baka may connection din, no? Pero for the latest, ano, hindi naman nagsasalita ito si Alan Peter Cayetano na pinagtatanggol ang kanyang dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Tahimik, kumbaga. Now, Pia Cayetano ay re-electionista, no? Hindi ko alam kung yung 6 million na yon, ilan million ba ang boto doon na mapupunta kay Pia Cayetano na miyembro ng KOJC, no? Ang next po natin ay Cynthia Villar. Hindi naman po re-electionista yan, ngunit alam naman po natin na malapit sa mga Duterte itong mga Villar, no? Actually, si Mark Villar na kanyang anak ay naging DPWH Secretary ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Next po natin ay si Grace Po. No? Si Grace Po, I do not know, hindi na rin yata ito re-electionista, hindi naman lumalabas sa kanyang mga pangalan. No? So para graduating senator na rin po ito si Grace Po, kumbaga. No? So hindi po natin alam. No, baka i-appoint din po ito ni BBM na bilang secretary later on o kaya balik siya sa MTRCB. Okay? So kung ano po doon, lumalabas doon sa mga binanggit natin, baka si Cynthia Villar ay mag-a-against. No? Okay, Amy Marcos, definitely, Duterte yan, so mag-a-against siya. Dalawa na, no? 8 dapat, guys. No? Si Robin Padilla, siyempre, alam na naman, siya ang unang tumutol, 3 na yan. Okay? Raffy Tulfo, hindi natin alam, since hindi naman siya re-electionista, baka hindi tumutol yan. Okay? Now, si Bongo, siyempre, 4 na po yan, si Bongo, no? JV Ejercito, may mga lumabas dati na sabi niya hindi siya nanalo kung hindi dahil sa mga doon sa mga Duterte, no? So pwedeng 5, no? 5. Okay? Si Mark Villar, no? Si Mark Villar ay okay, baka sabihin natin 6 kasi dating DPWH secretary ni Duterte. So 6. So ano po ba? Sabi 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okay. So dapat makawalo, sabi, 'di ba? Dapat makawalo. So ibig sabihin, kung 6 lang talo. So ibig sabihin, ipapa-aresto talaga ang tawag dito, si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Yung pong katotohanan to, no? Okay, so kung gano'n, buong tapang na sinabi ni Senator Antonio Trillanes na ipa-aresto si Kibuloy, okay? Baka magkatotoo yun, no? Ang tanong natin ngayon, magkakagulo ba? Yun ang tanong. Kasi hindi ko alam kung lalaban ito si Pastor Apollo Kibuloy na arestuhin siya, ha? At sabihin, baka bastusin siya, ha? Ang kanyang karapatan ay hindi igalang, something like that, no? Hindi ko rin alam. Pero tingin ko, this is not an aid of legislation also, but this is an aid of future election. Yan. Kasi si Risa Ontiveros ay lumulutang na nga ang kanyang pangalan, baka ito ang pumalit na maging leader ng oposisyon sa 2028. Kung magkaganon, ay talaga namang, ay nako, hindi natin malaman kung gaganda ba ang Pilipinas o talagang babalik na ang mga dilawan at mga pinklawan sa gobyerno ng Pilipinas. Okay. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. No? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much and God bless you all.